Elena, bilisan mo naman tumakbo. Para ka namang pagong. Baka maabutan na tayo ng dilim. Sabi ni Mang Tomas huwag na huwag daw tayo lalabas kapag patay ng araw. Dahil gumagala raw yung mga nilalang na hindi tao. Aba, Marisa, ikaw pa talaga yung natatakot. Ikaw tong kanina pa nagyayabang na hindi ka naniniwala sa aswang. Pero ngayon, ikaw halos ang mahulog sa kanal sa katatakbo. Elena, hindi ako natatakot. Gusto ko lang makarating agad sa bahay. Dali, at hapunan na din sa amin. At sabi ni nanay, dadalhin mo raw yung paboritong laing. Ay, oo nga pala. Pero bago tayo umuwi, gusto ko muna makinig kay Mang Tomas doon sa may siga na may kinukwento na naman siyang nakakatakot. Sa isang tahimik na barangay sa Leyte, lumaki sina Marisa at Elena na parang tunay na magkapatid. Magkatabi ang kanilang mga bahay, magkasabay kumain, magkasabay pumasok sa paaralan at halos lahat ng alaala ng kanilang pagkabata ay magkasama nilang binuo. Kapag gabi ay tahimik na ang baryo. Nagtitipo ng mga matatanda sa tabi ng apoy upang magkwentuhan. Doon madalas nakaupo ang dalawang dalaga, nakikinig sa mga alamat na matagal nang umiikot sa kanilang komunidad. Kuya Bangis. Sa baryong yun, ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi lang basta katang isip. Para sa marami, babala yun. Mga bata, makinig kayong mabuti. Hindi lahat ng nakikita ninyo ay tao lamang. May mga nilang na nagkukubli sa anyong tao sa umaga. Pero nagiging halimaw kapag sumapit naman ang gabi. Mang Tomas, totoo po ba talaga yun? O pananakot lang sa mga batang ayaw matulog ng maaga? Huwag mong mamaliitin ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan, Iha. Hoy, Elena, alam mo bang ang aswang ay marunong magtago sa gitna ng mga tao? Hala, paano po namin makikilala kung sino yung aswang? Ay, nako, ikaw naman, Elena. Madali laang. Tingnan ninyong inyong refleksyon sa kanilang mga mata kapag baliktad Ibig sabihin, hindi tao ang kaharap ninyo. Talaga po ba, Mang Tomas? At isa pa, mapapansin nyo na pula ang kanilang mga mata dahil sa gabi. Sila ay gumagala at kung minsan, ang kanilang mga paa ay nakabaligtad. Napatingin sina Marisa at Elena sa isa't isa. Sandaling natahimik ang dalawa bago biglang nagtawanan. Elena, tingnan mo nga yung mata ko. Baka baligtad ka na dito ha? At ako yung aswang. Wait, Marisa, sandali lang ha? Wala naman. Baliktad pa rin yung mukha mo pero hindi dahil sa aswang, kundi dahil baliktad talagang pagkakaupo mo. Ano ka ba naman, Elena? Lumipas ang mga taon at nananatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang gabi ng pista sa baryo, makukulay na banderitas ang nakasabit sa kalsada. Amoy ng inihaw na pagkain, ang hangin habang tumutugtog ang banda sa plaza. Doon naglalakad sina Marisa at Elena habang hawak ang kanilang baso ng malamig na inumin. Huy Marisa, may narinig akong kwento kanina tungkol sa isang albularyo mula sa kabilang bayan. Oh, ano naman yun? Bagong panakot na naman. Ano ka ba? Hindi daw siya ordinaryong manggagamot. May dala siyang maliit na bote ng langis na kusa raw kumukulo kapag may aswang na papalapit. Ha? Kumukulo? Kumukulo nang walang apoy? Elena, totoo ba yan? Oo, at hindi lang yun. May dala rin daw siyang buntot na pagi na parang latigo yung itsura. Kapag pinalo mo raw yun, tumatakbo yung mga aswang. Parang pelikula naman yan, Elena. Hindi ako nagbibiro dito, Marisa. Yun ang sabi ng pinsan ko. Nakita daw nila yun ng may dumaan na kakaibang babae sa baryo nila. Napaisip si Marisa saglit. Hindi siya madaling maniwala sa mga gantong kwento. Ngunit kakaibang seryoso mukha ni Elena. O sige, sabihin na nating totoo. Pero kung sakaling may makasalubong tayong aswang, alam mo ba kung ano ang gagawin ko? O ano? Anong gagawin mo, Marisa?
ibabato ko sa kanya ang bawang at asin. Siguradong tatakbo yun sa baho. Ikaw talaga, Marisa. At ikaw naman, hahampasin mo ng buntot ng pagi yung halimaw, ha? Okay ba yun? Ha? Ayoko nga. Baka ako ang hampasin niya. Elena, huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Nagtawanan ng dalawang magkaibigan habang sumasabog ang paputok sa kalangitan. Para sa kanila, ang mga kwento tungkol sa aswang ay parang mga alamat lamang na pampalipas oras sa gabi. Hindi nila alam na balang araw, ang mga kwentong yon ay magiging bahagi ng kanilang sariling buhay. At kapag dumating ang gabing yon, ang tawanan sa ilalim ng mga ilaw ng pista ay mapapalitan ng takot na hindi nila kailanman inaakala. Hoy Marisa! Sandali lang, pwede ba kitang tulungan sa pag-aayos ng mga paninda? Parang ang dami mong ginagawa mag-isa. Sus, syempre Elena, ikaw pa ba ang tatanggihan ko? Mas magaan ang trabaho kapag dalawa tayo. At saka, matagal na kitang gustong kunin dito sa tindahan. Ha? Talaga ba? Hindi ka magsasawa na lagi mo kong kasama dito? Bakit naman ako magsasawa, Elena? Simula bata tayo, magkasama na tayo. Masaya nga ako na nandito ka eh. Lumipas pang ilang taon matapos ang kanilang kabataan sa baryo, si Marisa ay nakapagtapos ng pag-aaral at nagbukas ng maliit na sari-sari store sa tapat ng kanilang bahay. Hindi man ito malaki ng negosyo, sapat yun upang makatulong sa kanyang pamilya at magkaroon ng kabuhayan. Samantala si Elena ay nahirapang makahanap ng trabaho. Sa baryo nila, kakaunti lamang ang oportunidad at karamihan ay umaasa sa pagsasaka. Dahil sa awa at pagmamalasakit, inalok ni Marisa ang kanyang matalik na kaibigan na tumulong sa tindahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang bagay na unti-unting sumisira sa kanilang pagkakaibigan. Ang selos. Isang hapon, may dumating sa tindahan na binata. Matangkad, moreno at may simpleng ngiti. Magandang hapon, Marisa. May bibilin sana akong asukal at kape. Sabi ni nanay ubos na raw yun nasa bahay. Sandali lang, Rafael ha. Kukunin ko lang sa loob. Hoy Marisa, ako na yung kukuha, ano ka ba? Mabilis na pumasok si Elena sa loob ng tindahan, ngunit bago pa siya makabalik ay nagpatuloy ang usapan ni na Rafael at Marisa. Marisa, matagal ko nang gustong sabihin na natutuwa ako sa sipag mo. Hindi lahat ng babae sa baryo kayang magpatakbo ng sariling tindahan. Ano ka ba, Rafael? Maliit na tindahan lang naman to eh. Wala namang espesyal. Well, para sa akin espesyal na yun. Hindi narinig ni Marisa ang mahigpit na hawak ni Elena sa supot ng asukal sa loob ng tindahan. Ang mga salitang yon ay parang dahan-dahang tumusok sa kanyang dibdib. Pagbalik ni Elena, pilit na lang siyang ngumiti. Oh, eto na yung asukal oh. Eto na rin yung kape mo, Rafael. Salamat, Elena. Umalis si Rafael na may ngiti sa labi habang si Elena ay tahimik na nakatingin kay Marisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may bagay na gusto niyang agawin mula sa kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang araw, may dumating na kakaibang bisita sa baryo. Isang matandang babae na may madilim na balabal at mga mata na tila matagal ng lihim ang alam. Naglakad ito sa palengke habang naglalako ng mga anting-anting at maliliit na bag na may laman na kung ano-anong halamang tuyo. Ay, lumapit kayo mga iha. May mga bagay ako dito na makakatulong sa inyong kapalaran. Ano po yun? Lola, ano yung binibenta ninyo? Tanong ni Elena. May mga bagay na kayang baguhin ang tadhana kung alam mo itong gamitin. Napansin ng matanda ang kakaibang tingin ni Elena. Hoy neneng, may pait sa iyong mga mata. May gusto ka makuha, hindi ba? Paano niyo po nalaman? Dahil ang mga mata mo ay puno ng inggit. Dahan-dahang nilabas ng matanda ang isang maliit na manika na yari sa tela. Ito ay para sa kulam. Kapag mayroong kang buhok o kuko ng taong nais mong gantihan, maaari mong itali dito. At ang sakit na gagawin mo sa manika ay mararamdaman niya. Totoo po ba yun? Gumagana ba talaga yan, Lola?
Kung sapat ang galit mo, ay todo ang epekto nito. Nanginginig ang kamay ni Elena habang binili niya ang maliit na manika. Nang gabing yun, pumasok siya sa tindahan habang natutulog si Marisa. Tahimik niyang pinulot ang ilang hibla ng buhok mula sa suklay nito. Sa loob ng kanyang silid, tinahi niya ang buhok sa manika. Marisa, patawarin mo ko, pero hindi na kita kayang panoorin habang ikaw ang pinipili ng lahat. Tinusok niyang tiyan ng manika gamit ang karayom. Sa parehong sandali, sa kabilang bahay ay biglang napaupo si Marisa habang hawak ang kanyang tiyan. Aray, bakit parang may matulis na tumusok sa sikmura ko? Kinabukasan, mas lumala ang kanyang pakiramdam. Sa harap ng tindahan, bigla siyang napahawak sa bibig at nagsimulang umubo. May lumabas na maliit na itim na insekto. Hoy! Diyos ko! Ano yan? Marisa, parang hindi normal yan. O nga no, mukhang may barang na ginawa sa kanya. Bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Samantala, tahimik lamang pinapanood ni Elena ang kaguluhan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagtataksil. Nang dumating si Rafael upang kamustahin si Marisa, mabilis siyang nilapitan ni Elena. Rafael, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pero sana, huwag ka magalit ha. Ano yun? Narinig ko kasi na may ibang lalaki daw na dinadalo si Marisa tuwing gabi. Baka yun yung dahilan kung bakit siya sinumpano. Anong sinasabi mo, Elena? Imposible yun. Alam mo namang may sikreto kaming relasyon ni Marisa. Hindi ko rin gustong maniwala pero yun ang usapan ng mga tao ngayon. Napatahimik si Rafael. Unti-unting nagdilim ang kanya mukha. Sa loob ng bahay, walang kaalam-alam si Marisa na ang taong pinakamamahal niyang kaibigan ang siyang nagtanim ng mga binhi ng pagtataksil. At habang kumakalat ang bulong sa baryo, nagsimula na ring lumalim ang sumpang hindi niya pa alam kung saan nagmula. Nay, ba't parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko? Parang may gumagapang na maliit na bagay. Hindi ko na kaya ang sakit. Anak, kumalma ka lamang. Sandali, tatawagin ko ang tatay mo. Hindi normal ang nangyayari sa iyo. Ilang linggo ka nang ganiyan. Marisa, anak, ano na naman ang nararamdaman mo? Parang may umuugong sa loob ng katawan ko, tay. Parang may mga insekto sa ilalim ng balat ko. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. Salip na gumaling si Marisa, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagigising siya dahil sa matinding kirot sa tiyan. May mga pagkakataong bigla siyang napapahawak sa bibig at nagsusuka. Isang umaga, halos mawala ng malay si Marisa matapos siyang umubo ng malakas. May tumalsik na maliit na piraso ng tila salamin sa sahig. Diyos ko, Marisa! Ano tong lumabas sa bibig mo? Parang bubog ito ah. O nga no, hindi ito pang karaniwang sakit, anak. Tatawagin ko si Mang Victor. Si Mang Victor ang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Maraming taon na niyang ginagamot ang mga may sakit na hindi mapaliwanag ng doktor o karaniwang gamot. Pagdating niya sa bahay ni Marisa, tahimik niyang pinagmasdan ng dalaga na nakahiga sa banig. Marisa, sabihin mo sa akin, anak, kailan nagsimula ang sakit mo? Ilang linggo na po, Mang Victor. Una pong parang simpleng pananakit lang ng tiyan. Pero ngayon, parang may gumagalaw sa loob ko. May nakaaway ka ba o may taong maaaring galit sa iyo? Wala naman po akong maalala. Tahimik na nagkatitigan ang mga magulang ni Marisa. Mang Victor, may nagsabi sa amin na baka raw may barang na ginawa sa anak namin. Ay, posible nga naman iyon. Kinuha ni Mang Victor ang isang malit na mangkok at naglagay ng tinunaw na kandila sa tubig. Ang ritual na tinatawag na tawas. Isang paraan ng panghuhula upang malaman kung anong uri ng sumpa o espiritu ang nakakaapekto sa isang tao. Habang unti-unting tumitigas ang wak sa tubig, napapikit si Mang Victor at nagbulong ng dasal. Hindi ito ordinaryong karamdaman. May gumagamit ng kulam laban sa kanya. Kulam? Pero sino? Gumamit ng bagay na kumakatawan kay Marisa.
Maaaring manika, buhok, o kuko at kung ano ang ginawa nila roon nangyayari sa katawan ng biktima. Por Diyos por Santo, sino naman ang gagawa nito sa anak namin? At hindi lang iyon, mukhang ginagamit din ang barang. Ano po yung barang, Mang Victor? Isang uri ng itim na mahika kung saan ang mga insekto ay pinapadala sa loob ng katawan ng biktima. Parang nanlamig ang buong silid na narinig nila. Kailangan nating pigilan ito bago pa lumala. Agad na naghanda si Mang Victor ng palayok na may mga langis at mga halamang gamot. Nilagay niya ito sa mesa sa tabi ng kama ni Marisa. Bakit niyo ho nilagay ang langis diyan, Mang Victor? Kapag may masamang espiritu o aswang na malapit, kusa itong kukulo kahit walang init. Tahimik ang lahat habang nagsisimulang magdasal si Mang Victor. Winisik niyang banal na tubig sa paligid ng silid habang inuusal ang mga sinaunang orasyon. Ilang sandali ang lumipas. Biglang nagsimulang bumula ang langis sa palayok kahit walang apoy sa ilalim nito. Diyos ko! Mang Victor! Kumukulo nga! Ibig sabihin may masamang pwersa dito? Oo! May mga gumagalaw na sumpa sa paligid ng batang ito. Mas lalo pang lumakas ang pagbulong ni Mang Victor sa kanyang mga dasal. Makinig kayong mabuti. Kailangan ninyong maglagay ng asin at bawang sa bawat pintuan at bintana ng bahay ninyo. Gagawin namin yun agad, Mang Victor. Esa pa. Maglagay kayo ng krus sa bawat bintana para hindi makapasok ang anumang nilalang na nagdadala ng sumpa. Pero Mang Victor, maliligtas po ba ang anak namin? May paraan pa. Ngunit hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Tumayo si Mang Victor at tahimik na tumingin sa malayo na parang may iniisip. Ano po bang kailangan namin gawin? May kilala kong mananambal mula sa Sikihor. Sikihor? Yun po ba yung mga lugar na kilala yung mga manggagamot at mangkukulam? Oo, doon marami ang nakakaalam ng parehong mahika, ang pagpapagaling at ang paglaban sa kulam. Mang Victor, ibig sabihin po, may taong gustong pumatay sa akin? Hindi ko pa masabi, iha. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Ano po yun, Mang Victor? Ang sumpang ito ay ginawa ng taong malapit sa iyo. Napatingin si Marisa sa kisame habang nararamdaman ng mahinang paggalaw sa ilalim ng kanyang mga balat. Sa labas ng bahay, may isang aninong tahimik na nakatayo sa likod ng puno. At habang kumukulong langis sa loob ng silid, isang malamig na ngiti ang sumilay sa dilim. Dumating na siya! Ihanda ninyo ang lugar. Dahil ang gagawin natin ngayong gabi ay hindi basta-basta lamang! Siya na po ba ang manggagamot mula sa Sikihor? Oo, si Aling Delia, isa sa mga mananambal na marunong hindi lang magpagaling, kundi lumaban sa kulam. Sa pintuan ng bahay, lumitaw ang isang matandang babae na may dalang basket na kawayan. Puno yun ng dahon, balat ng puno at kung ano-anong halamang tila matagal nang pinatuyo. Tahimik ang kanyang mga mata, ngunit ramdam ang kakaibang bigat ng kanyang presensya. Sino ga ang may sakit? Siya ho, si Marisa. Ilang linggo na siyang pinapahirapan ng kulam. Nakikita ko na agad ang bakas ng sumpa sa kanyang aura. Maliligtas niyo ho ba ang anak ko? May pag-asa pa, ngunit kailangan nating gawin ng ritual ng super tama. Lumapit si Aling Delia kay Marisa at hinawakan ng kanyang pulso. Sandaling pumikit ang matanda na parang nakakinig ng isang bagay na hindi naririnig ng iba. May gumagamit ng barang laban sa kanya. May mga insekto at sumpa na pinadala sa kanyang katawan. Paano niyo po nalaman yun? Dahil nararamdaman ko ang galaw ng manika sa loob mo, iha. Ano nga ang kailangan nating gawin? Gagawa tayo ng balisong. Nagkatinginan ng mga magulang ni Marisa. Ano ho ba yung balisong? Isang ritual
na binabalik ang sumpa sa taong nagpadala nito. Ibig sabihin ho ba noon ang gumawa ho ng kulam ang tatamaan? Oo, kung tama ang magagawa nating ritual. Mula sa basket ay nilabas ni Aling Delia ang balat ng puno ng balik-balik. Pinong-pinon niya itong kinudkod gamit ang maliit na kutsilyo hanggang maging parang pulbos. Mang Victor, hawakan mo ang ulo niya habang ginagawa ko ito, ano? Oo, handa na ako. Dahan-dahang pinahid ni Aling Delia ang mga pinagkatkat na balat ng puno sa katawan ni Marisa habang bumubulong ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag at ng kapangyarihan ng mga ninuno, ibalik mo ang sumpang ito mula sa pinagmulan mo. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Marisa habang ginagawa ang ritual. Matapos yun, hinati ni Aling Delia ang mga shavings sa dalawang bahagi. Ito ang unang bahagi. Binalot niya ito sa malalapad na dahon ng badyang. Sa labas ng bahay, naghukay siya ng maliit na butas at nilagay roon ang balot. Pagkatapos ay tinambakan ito ng mga sanga ng mangungkong, kamomay at balanti. Kapag sinunog ang mga sanga nito, magigising ang mahika na nagtatanggol laban sa kulam. Susunugin ko na ito. Pagliyab ng apoy, tila may kakaibang hangin na umikot sa paligid ng bahay. Ngunit hindi pa tapos ang ritual. Nasaan ang kapatid ni Marisa? Narito ho ako. Ikaw ang magdala ng pangalawang bahagi. Saan ko ho ba dadalhin? Doon sa dagat. Mag-ingat ka lamang ha. Binigay niyang balot na dahon sa binata. Lakarin mo ang daan papunta sa dagat nang tahimik. Huwag kang kakausap kahit kanino man at huwag kang lilingon. Opo, sige po. Kapag narating mo ng dagat, lumusong ka hanggang baywang at doon mo ibaon ang balot sa buhangin. At kapag nagawa niya yon, ano mangyayari? Kung tama ang lahat, ang sumpa ay babalik sa gumawa nito. Habang papalayo ang kapatid ni Marisa patungo sa dagat, naghanda naman si Aling Delia para sa isa pang posibilidad. Mang Victor, kunin mo ito. Ano ho ito? Buntot ng pagi. Gamitin mo ito kung may aswang na papalapit. Natatakot ba sila dito? Ang tunog ng latigo nito ay parang kulog sa kanilang mga bandinig. Pagkatapos ay naglagay siya ng mangkok sa tabi ng kama ni Marisa. Sa loob nito ay langis ng nyog na may halong 21 hiwa ng halamang badyang. Para sa naman ho iyan? Ito ang dapo. Kung may pinadalang karayom o maliit na bagay, sa katawan niya ilalabas yan dito. Unti-unting lumalim na ang gabi. Humangin ng malamig ang paligid. Ang apoy sa labas ay naglalagablab habang ang bahay ni Marisa ay tila naging sentro ng isang sinaunang ritual. Sa loob ng silid, nakahiga si Marisa habang ang mangkok ng langis ay tahimik na nakapatong sa mesa. Sa labas ng bahay, biglang kumaluskos ang mga dahon ng puno. Delia, nararamdaman mo ba iyon? Abay, oo naman. Ano ba yon? Maaaring nagustuhan ng may gawa ng kulam ang ginawa natin. At sa dilim ng gabi, may isang pares ng matang nakamasid mula sa likod ng mga puno. Delia, may naririnig ka ba sa labas? Parang may gumagalaw sa may bakuran. Huwag kayong gagalaw. Lahat, manatili kayo sa loob dahil ang hinihintay natin ay maaaring dumating na. Diyos ko, bakit biglang nag-iingay ang mga aso? Hindi lang sila tumatahol. Parang umiyak pa sila. Pagsapit ng hating gabi, tila nagbago ang hangin sa buong baryo. Ang mga aso sa paligid ay unang nagsimulang umalulong. Ngunit ilang sandali lamang ay bigla silang napatras at di nagkanda-ugaga sa takot. Parang may nakita silang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kanilang mga mata. Sa labas ng bahay ni na Marisa, may isang anino na dahan-dahang pumapasok sa bakuran. Isang payat na babae na nakabalot sa lumang shawl. Ngunit kakaiba ang kanyang lakad. Delia, tingnan mo ang mga paa niya.
huwag kayong magsalita! Napansin ni Mang Victor ang isang bagay na agad nagpatibok sa kanyang dibdib. Ang mga paa ng babae ay nakabaligtad. Hay! Aswang ito! Sa loob ng bahay, biglang kumulo ng malakas ang mangkok ng langis sa tabi ni Marisa. Parang may malakas na puwersang gumagalaw sa paligid. Dumating na siya! Diyos ko! Tulungan niyo ho kami! Manahimik kayong lahat! Huwag kayong gagalaw! Biglang tumalon ang nilalang sa bubong ng bahay. Narinig ang malakas na kaluskos ng pawid habang gumagapang ito sa ibabaw. Unti-unting nagbago ang katawan ng babae. Humaba ang kanyang mga daliri, namula ang kanyang mga mata, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahabang dila na parang ahas na gumagapang patungo sa maliit na butas ng bubong. Panginoon, tulungan niyo po ako! Sambit ni Marisa. Mahina ngunit matatag na hinawakan ni Marisa ang rosaryo sa kanyang kamay. Sa baba ng bahay, tumayo si Mang Victor at hinugot ang buntot ng pagi. Halimaw! Lumayo ka sa bahay na ito! Malakas niyang hinampas ang latigo sa poste ng kawayan. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong bakuran. Biglang napatras ang nilalang sa bubong. Napasinghal ito sa galit. Ngunit hindi tumigil si Mang Victor. Lumayas ka dito! Muling humagupit ang buntot ng pagi sa hangin at matinis na tunog nito ay parang kulog na sumira sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling yun, mabilis na kumilos si Aling Delia. Sa ngalan ng liwanag! Binuhos niya ang banal na tubig pataas sa bubong. Pagdampi ng tubig sa balat ng nilalang ay bigla itong napahiyaw. Parang nasusunog ang kanyang balat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay may isang dumating. Marisa! Marisa! Humihingal na tumakbo si Rafael papasok na bukuran matapos marinig ang nangyayari sa bahay. Sa kanyang kamay ay may hawak na supot ng asin at luya, maging bawang. Halimaw! Itong hinahanap mo! Binaon niya ang mga dakot ng asin sa katawan ng nilalang habang ito'y bumababa mula sa bubong. Pagdampi ng asin sa balat nito ay biglang naglabasan ng mga paltos. Nagngangalit ang galit ng nilalang. Ngunit sa loob ng bahay ay biglang may naalala si Marisa. Isang alaala mula sa kanilang pagkabata. Bawang at asin. Mabilis niyang hinablot ang supot ng bawang sa mesa. Sa kabila ng kanyang panghihina ay tumayo siya at tinapon ang mga ulo ng bawang palabas ng bintana. Lumayo ka sa amin! Pagdampi ng matapang na amoy ng bawang sa hangin ay napaatras ang aswang. Nawala nito ng balanse at nahulog sa lupa. Ngayon na! Humagupit muli ang buntot ng pagi. Habang si Aling Delia ay sumugod na lang kanyang bolo. Wakas na ang kasamaan mo! Tinaga niya ang liig ng nilalang. Dumugo ito, ngunit sa kanilang takot ay nakita nilang unti-unti itong naghihilom. Hindi sapat ang sugat! Kailangan nating sirain ang puso nito! Sa sandaling yun ay mabilis na kumuha si Rafael ng matulis na tulos na kawayan. Para kay Marisa to! Buong lakas niyang binao ng kawayan sa dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong baryo. Nagkikislot ang katawan nito habang ang mga mata ay unti-unting nawala ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak ito sa lupa. Tahimik, walang galaw. Tapos na nga ba? Hindi pa natin yun alam. Pero, Manang, anong ibig mo sabihin? Dahan-dahang lumapit si Aling Delia sa katawan ng nilalang habang unti-unti itong nagbabalik sa anyong tao. At nang makita nila ang mukha nito sa liwanag ng buwan, biglang nanlaki ang kanilang mga mata. Diyos ko! Dahil ang taong nakahiga sa lupa ay isang taong kilala ng lahat. Mang Victor, bakit po? Parang kilala ko yung mukha niya. Sandali! Marisa, hindi ito maaari! Diyos ko! Unti-unting sumilip ang liwanag ng madaling araw sa bakuran. Ang malamig na hangin ay tila nagdala ng katahimikan matapos ang matinding laban sa gabi. Sa lupa ay nakahandusay ang katawan ng nilalang.
na kanina lamang ay nagtatangkang pumasok sa bahay. Ngunit habang tumatama ang liwanag ng araw sa kanyang mukha, unti-unti itong nagbago. Nawala ang matulis na kuko. Ang mahabang dila ay umurong. Ang pulang mata ay bumalik sa normal. Hanggang sa tuluyan itong ipinakita ang tunay na anyo. Hindi! Hindi ito maaari! Hala, ano na to? Sambit ng mga magulang ni Marisa. Napahawak sa dibdib si Marisa. Parang biglang tumigil ang kanyang paghinga. Elena? Ikaw ba talaga yan? Mahina ngunit buhay pa ang katawan ng babae. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Elena. May luha agad na pumatak sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ko, Marisa. Pero, bakit Elena? Bakit ikaw? Lumapit si Marisa sa kanya kahit pilit siyang pinipigilan ni Rafael. Marisa, huwag ka lumapit. Baka mapahama ka lamang. Siya ang kaibigan ko, Rafael. Lumuhod si Marisa sa tabi ng dating matalik na kaibigan. Elena, sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa to? Huminga ng mabigat si Elena. Dahil sa inggit, napayuko ang lahat. Nang makita kong ikaw ang pinipili ng lahat, ikaw ang may tindahan, ikaw ang minahal ni Rafael, hindi ko to kinaya, Marisa. Pero Elena, ba't hindi ka nagsabi sa amin? Dahil alam kong hindi akong pipiliin mo. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Kaya hinanap ko ang mangkukulam na dumaan sa palengke. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo. Tinuruan niya akong gumawa ng kulam gamit ang manika, buhok at mga dasal sa kadiliman. Kaya pala ako nagkasakit, Elena. Oo, Marisa. Ako ang may gawa ng lahat. Napayak si Marisa. Pero hindi doon natatapos yun, Marisa. Ginawa kanyang kasangkapan. Oo, tinuruan niya akong kontrolin ng mga insekto ng barang. Hanggang sa isang gabi, sinabi niyang kailangan kong ibigay ang aking kaluluwa para lumakas ang kapangyarihan ko. Diyos ko! At doon ako naging aswang. Sambit ni Elena. Tahimik ang lahat. Ang mga salitang yon ay parang mabigat na bato na bumagsak sa kanilang mga puso. Akala ko, kapag nawala si Marisa, mapapasakin si Rafael. Napayuko si Rafael. Pero Elena, hindi ko kailanman ginustong mangyari to. Lumapit si Aling Dahlia. Iha, ang dahilan kung bakit ka humina kagabi ay dahil sa balisong. Alam ko. Ano yun, Elena? Ano yun, Aling Dahlia? Ang ritual na ginawa natin ay nagbalik ng sumpa sa gumawa nito. Kaya, nang sumalakay ang aswang siya mismong tinamaan ng kanyang sariling mahikaan, no? Tama ka, Victor. Nampangiti na lamang ng mahina si Elena. Siguro yun yung parusa ko. Elena, papatawarin kita. Sana sinabi mo na lang sa akin ang nararamdaman mo. Biglang napakunot ng noo si Elena. Pero, hindi pa tapos ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ang mangkukulam na nagbigay sa akin ng kapangyarihan, hindi siya titigil. Biglang dumilim ang pintuan ng bahay. May isa pang anino na dumaan sa labas. May nararamdaman akong presensya dito. Biglang nanginig ang katawan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay pumuti. Elena, ano nangyayari sa'yo? Napahiyaw siya habang kumikislot ang katawan ng babae. Hindi pa ako pwedeng magsalita. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Nalaglag ang kanyang ulo sa gilid. Tahimik. Wala nang buhay. Elena! Niyakap ni Rafael si Marisa habang umiiyak ito. Patawarin mo ko, Marisa, dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan. Hindi mo kasalanan to, Rafael. Lumapit si Mang Victor sa katawan ni Elena. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya babalik bilang aswang. Ano ang gagawin natin, Mang Victor? Susunugin natin ang katawan niya sa banal na lupa.
Sa likod ng simbahan, nagsindi sila ng apoy habang nagdarasal ang mga tao sa baryo. Ang katawan ni Elena ay tinupok ng apoy habang ang mga residente ay nagbubulungan ng rosaryo. Ay ina, hindi pala katang-isip yung mga kwento ano? Tama ka. Totoo pala yung mga aswang ano? Nako! Habang nagliliyab ang apoy sa umaga, isang bagay ang malinaw sa lahat. Ang mga alamat na matagal nilang pinagtatawanan ay totoong umiiral sa kanilang mundo. Rafael, napansin mo ba na parang kakaiba yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw? Anong ibig mo sabihin? Marisa, pagod ka lang siguro dahil sa dami ng ginagawa mo sa tindahan. Hindi lang pagod. Minsan pagising ko parang ang bigat ng ulo ko at parang may gutom na hindi ko mapaliwanag. Lumipas ang ilang buwan matapos ang trahedyang nangyari sa baryo. Unti-unting gumaling si Marisa mula sa sakit na dulot ng kulam. Sa tulong ni Rafael at ng kanyang pamilya, muli niyang binuksan ang sari-sari store na matagal nang nakasara. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Marisa at Rafael. Sa paningin ng mga taga-baryo, tila bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga bagay na nagsisimulang mangyari na hindi maipaliwanag. Isang madaling araw, biglang nagising si Marisa. Mabigat ang kanyang paghinga. Ba't parang ang sakit talaga ng ulo ko? Napansin niyang pula ang kanyang mga mata sa maliit na salamin sa tabi ng kama. Baka kulang lang ako sa tulog. Ngunit nang pumasok siya sa kusina, may kakaibang amoy na tila nakatawag ng kanyang pansin. Sa mesa ay may hilaw na karne na ihahanda sana ni Rafael para sa tanghalian. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaiba siyang pagnanais na kumain ito. Ano ba ito nararamdaman ko? Mabilis siyang napatras sa mesa. Sa kanyang likuran ay dumating si Rafael. Oh, Marisa, maaga kang nagising ah. Oo, Rafael. Hindi lang ako makatulog eh. Mukhang pagod na pagod ka. Napatingin si Marisa sa mata ni Rafael. At sa sandaling yun ay may nakita siyang kakaiba. Sa loob ng mga mata nito, sandali niyang nakita ang kanyang refleksyon na baliktad. Rafael, may napansin ka ba sa mga mata ko? Wala naman. Bakit? Wala, siguro. Napapagod lang ako. Hindi sinabi ni Marisa ang kanya nakita. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang mga kwentong tungkol sa aswang. Ilang araw matapos yun, bumalik sa baryo si Aling Delia. Marisa, kumusta ang iyong pakiramdam? Mas mabuti na po ako ngayon, Aling Delia. Pero minsan parang may kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Tahimik na tumingin si Aling Delia sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagbalik. Bakit ho, Aling Delia? May problema ba? Hindi lahat ng counter spells ay walang kapalit. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang ritual ng balisong ay nagbalik ng sumpa sa gumawa nito. Ngunit, minsan may malit na bahagi ng mahika na naiiwan sa biktima. Ibig sabihin niyo po, may naiwan po ba sa akin? Hay anak, posibleng-posible iyon. Nanlamig ang kamay ni Rafael. Wag naman po ninyong sabihin magiging aswang si Marisa. Hindi naman sa ganon. Kung matutunan niyang kontrolin ang kapangyarihan. Pero paano niyo po gagawin yun? Mula sa kanyang bag ay nilabas ni Aling Delia ang isang maliit na bote ng langis at buntot ng pagi. Gamitin mo ang mga ito kung may maramdamang kakaiba ano. At paano ko po mapipigilan yung sumpa? Sa pamamagitan ng sumbalik. Ano yon, Aling Delia? Mga gawaing kabutihan at mga ritual na nagbabalik ng balanse sa liwanag at dilim. Lumipas ang mga taon. Sa pagdaan ng panahon, si Marisa ay naging isang albularya sa baryo. Natuto siyang gumamit ng mga kaalaman na tinuro ni Aling Delia. Kapag may tao sinumpa ng kulam, tinutulungan niya ito. Pinapahid niya ang balat ng puno ng balik-balik. Nagpapakulo ng mga halamang gamot at ginagamit ang dapo upang ilabas ang mga karayom o insektong pinadala ng barang. Marisa, salamat ha! Kung hindi dahil sa iyo, baka namatay na ang anak ko, ano?
Huwag ho kayong magpasalamat sa akin. Magpasalamat kayo sa liwanag na gumagabay sa atin. Ngunit may mga gabi na hindi pa rin siya mapakali. Kapag tahimik ang baryo at ang hangin ay malamig, naririnig niya ang may hinang bulong sa dilim. Naririnig ko kayo. Lumayas kayo dito. Hinahampas niyang buntot ng pagi sa hangin. Ang matinis sa tunog nito ay umaalingaw sa gabi. Minsan, tila may mga aninong biglang nawawala sa likod ng mga puno. Sa malayo, may isang taong nagmamasid. Isang mangkukulam na matagal nang naghihintay. Kaya mo palang gamitin ang kapangyarihan ko? Ngunit hindi pa siya ngandang lumapit. Isang gabi, tumayo si Marisa sa harap ng kanilang bahay at tumingin sa bilog na buwan. Hindi ko alam kung alin sa akin ang mananaig, ang liwanag pa o ang dilim. Tahimik ang gabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa mundong puno ng lihim at mahika, ang tunay na hamon ay hindi lamang talunin ng kasamaan, kundi balansehin ang liwanag at dilim sa loob ng sarili. Wakas. Minsan, ang pinakadelikadong halimaw ay hindi nagmula sa kagubatan o dilim ng gabi, kundi sa puso ng taong puno ng inggit. Ang galit at selos ay maaaring magbukas ng pinto sa kapangyarihang hindi na kayang kontrolin. At kapag ang sumpa ay binalik sa pinagmulan nito, hindi ibig sabihin ay tuluyan na itong nawawala. Dahil ang isang piraso ng kadiliman ay maaaring manatili sa kaluluwa ng taong nakaligtas. Kaya mag-ingat sa mga lihim na galit, sa mga dasal na binibigkas sa dilim at sa mga pangakong ginagawa sa kapangyarihang hindi naintindihan. Dahil minsan, kahit na mapatay ang aswang, ang sumpa ay patuloy pa rin nabubuhay sa loob ng tao. Kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment, awu, awu, awu! At kung meron kayong real life stories na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.